Okay, sagutin natin itong isang nag-comment. No? Sabi niya, Sir, ask ko lang po, gaano po ba kahalaga ang cold joint sa structure at paano po ito maiwasan? Sana po masagot. Salamat po. Okay, cold joint. Actually, sir, iniiwasan nga natin yung cold joint sa kahit na anong concrete structure natin, no? Kasi potential weak point yan, no? Bakit nga ba nagkakaroon ng cold joint? Possible reason yan, unang-una, syempre, yung poor supervision. Okay? Hindi maayos yung pagmumonitor mo, nawala ka sa tamang sequence, tsaka yung tamang timing ng pagbubuhos. Okay? Pangalawa, sir, yung delay ng concrete delivery. Syempre, kung na-delay yung concrete delivery mo, madi-delay yung placement mo. Na, pangatlo, sir, maling pag-estimate, no, ng volume ng konkreto. Okay, nagkulang ka sa konkreto, syempre, kakaroon ka ng putol. No? Sumunod, sir, pang-apat, sir, weather conditions, no? Okay, nagbuhos ka, mainit yung panahon, hindi mo na anticipate na mabilis magse-set, yung setting time ng konkreto, mabilis magse-set, no? Yun yung mga possible reason, okay? Ang tanong mo is kung paano may iwasan ng cold joint. Unang-una, sir, proper planning, no? Siguro yung on and during the concrete pouring, no? Siyempre, yung timing, yung pagbuhos, yung sequence, yan, maplano yan. Kasama rin sa pinaplanning, yung estimate ng volume para hindi ka mahinto, hindi ka magkaroon ng putol, no? Dapat proper yung pag-estimate. Okay? Sumunod, sir, ma-ensure mo, siyempre, continuous yung pagbuhos mo. Uninterrupted, no? Tuloy-tuloy, walang aberya, yan yon. Pangatlo, sir, dapat enough yung manpower mo tsaka equipment. No? Pang-apat, sir, syempre, dapat maglagay ka ng supervisor na well-experienced, no? Ma-monitor niya syempre yung tawag ito, manpower. Pangalawa is yung temperature syempre ng konkreto. Yan yung mga dapat minomonitor ng supervisor, ano? Okay? Sana, sir, na nabigyan kita ng advice, no, regarding diyan sa cold joint at saka kung paano ito maiwasan. No, salamat po.